Gandang umaga sa ating lahat. Itong ating bungad na araw ngayon, napakaganda ng sikat ng araw. Ang oras po natin ngayon ay 7 o'clock ng umaga. Ito po yung update natin sa ating panibagong vlog ngayon dito sa ating bonsai rooftop. Pagpalain sana tayo ni Lord at gabayan tayo sa araw-araw na ating ginagawa. Ayan po, andito tayo. Unti-unti po natin ayosin yung ating bonsai. Nakapaglagay na po ako ng abono. Tapos dilig na lang po ang kailangan para hindi po masira yung ating bonsai. Didilig po tayo ngayon kasi kailangan po ito ng halaman kasi mainit po ang panahon ngayon. Okay, let's go mga kabonsai. Like gold, you got me so wild. Dripping like gold, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold, you got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Ito po ang routine ko araw-araw. Umaga pa lang dinidiligan ko na. Alam niyo po ba kung ano at bakit ko dinidiligan pati dahon? Kasi sa panahon ngayon sobrang init. Kahit hindi po mainit, basta ang importante madiligan po ang buong bonsai niyo, simula sa ugat hanggang sa dahon po, para papaano malinisan o maiwasan po natin yung mga insektong naninirahan dito. At saka malinisan po siya dahil sa alikabok, para malinisan po yung kanyang mga dahon. Bigyan ka po ng magandang ng bonsai. Ito po simula nung malagyan ko ng abono, talagang nag-green na po yung mga dahon. Ganyan po yung pag napapabayaan, maninilaw po yung dahon ng bonsai. At saka kulang sa dilig, sa kuya. Kaya dapat po araw-araw, umaga't hapon, lalo po napakainit. Ang iba po niya didilig pa tanghali, minsan nadilig po akong tanghali, lalo na yung kapos yung tubig dito sa taas. Wala po akong water pump na deep well dahil umaasa lang po ako nun sa nawasa. Tapos ngayon sobrang hina, kaya nagpalagay po tayo ng deep well or yung gripong nakapasak po sa lupa. Importante po yan dahil kung aasa po tayo sa nawasa, mas marami po ang babayaran natin. Ito po yung water pump namin nasa deep well lang, ay halos ang binabayaran ko lang po sa kuryente nito sa water pump ay siguro mga 500 lang po. Ganyan lang po yung idinagdag ng aking bill. Kaya wag po kayong matakot magpakabit ng water pump. Pero maganda po niyan, deep well. Kasi po dito ang pagkakaalam ko, kapag kinabit mo po sa nawasa na wala kang pahintulot sa nawasa ng water pump, puhulihin na po yata. Kasi mahina po nga yung daloy ng tubig dito sa ayan po ang nila, patakaran. Kaya ang ginawa ko po, yung nawasa ko ay putol na po. Kasi sige lang bayad ko ng bill sa kuryente. Bill sa tubig nga pala. Sige kong bayad ng buwan na, tapos wala naman tubig. Dumarating dito sa amin kalagitnaan ng gabi. Yan po ang hindi ko kayang kasi pagod na kami sa trabaho. Tapos gigising ka ng madaling araw at iigib ka. Yan po ako na nag-surrender na po ako dyan. Kaya ang ginawa ko, pinaputol ko na lang po. Ito deep well, mas marami pa yung tubig. Hindi ka problema kasi hindi pa naman bawal dito sa atin ang maglagay ng water pump na deep well.
Ang kamahalan lang po ay ang pagpapakabit ng liquid. Kasi dito sa amin mahal po. Yung pagbutas pa lang ng lupa ay babayad ka na ng 6 to 8,000. Ganyan po kamahal. Minsan po nadadala pa sa 5 kapag siguro mga kaibigan nyo ganyan. Pero po pag ano talaga, pag magpapakabit ka na hindi mo masyadong kakilala, mahal po. Kasi ako po, yung unang pakabit ko dito sa bahay mahal, inabot na po ng 7,000. Ganyan po. Pero pa yung pag-install ng water pump. Kasi mahal pa po yun. Mas mahal po yung pag-i-install. Kaya ang ginawa ko po, dahil marunong naman tayo ng mga DIY, tayo na lang po ang gumawa. Ako na lang po ang gumawa. Buti pinag-aralan ko nung nagpakabit ako sa farm noon. Kaya natuto ako. Kaya yung pagkabit ng water pump, ako na lang po. Yan po ang ginawa ko sa dalawang water pump na pinakabit ko dito. Kasi yung isa po sa tindahan, kailangan po doon ng tubig araw-araw. Kaya ito, kahit paliguan nyo ng paliguan yung bonsai nyo, walang problema. Ayan, napakaganda po ng ating walete. Ito po ay ano, hindi pa namumunga. Bakit po hindi namumunga yung sugar cat ko? Napakalaki na ng puno. Ano po kaya? Pakikomment naman po kung ano ang pampabulaklak nito. Ayan, laki na oh. Kung sa kalamansi po ay namumulaklak na dapat yan. Galing po yan sa seeds, kaya siguro matagal. Pero possible pong mamumunga at mamumulaklak. Ayan. Ayan po. Ganyan tayo mag-spray. Nasa rooftop naman tayo. Hindi natin kailangan makabasa ng ibang bahay kasi nasa loob lang tayo ng ating pamamahay. Ayan, ayusin na natin yung ating garden dito sa ating rooftop. Ganito po yung ginagawa ko, linilinisan ko po itong mga dahon sibuyas ko kasi magsasummer na. Alam niyo po kapag nagsasummer yung dahon sibuyas ay mura, pero yan po ang may mga magagandang tubo kasi hindi sila tatalo ng ulan. Pag maulan po yan, namatay, lalo na bagong lagay ng abono kasi naman nasa mga concrete, paso lang po sila. Ay, concrete, hindi po pala, yung plastic, mga container lang po. Ito po ay ano na, kung saan yung napagkuha na namin ng malalaki. Kinuha ko po yung dulo, tapos sabi ko kukunan natin ng seedlings kasi mamumulaklak po ito. Pag namulaklak, kukuha na natin ang ano po ito, hindi na tayo bibili. Ito pong mga ganito na matataba na, pwede pong paghiwalayin po yan at ilipat dito sa mga walang laman. Kasi po yan po ang parte ng pagpaparami. Hindi po to galing sa buto, kundi galing po sa kanyang puno lang. Itong ganito lang na puno. Trivia po nga pala tayo. Ganito po, ito po ay isang herb. Inihahalo po namin ito sa sinabawan ng isda. Napakabango po nito. Yung iba po nababahoan, pero sa amin po napakabango. Alam nyo po ba na ito po ay makukuha sa, alam ko sa bansang Vietnam. Kung wala pong bahay ang mga Vietnamese dito sa Pilipinas, o hindi po naninirahan sa atin, palagi ko wala dito sa atin ito. Kasi dala lang po ito ng mga Vietnamese sa amin. Yung mga nanirahan dito sa Bicol, meron silang ganito, tapos binigyan kami. Herb po ito. Napakaliking bagay po ito sa ano. Kaya maganda po nito, meron tayo nito. Palalakihin natin to. Marami ko dito sa paso, nabubuhay lang po siya. Bawat halos paso ko ay meron. Kaya ito, papatabain natin. Kaya gaya po nito. Ito po yan. Yan. Ito po yung mamumulaklak na. Mabilis po itong dumami. Ganyan po siya. Pag namulaklak na po siya, madami na naman yan. Pasensya na po kayo ay napakarumi ng aking rooftop dahil po sa aking kabisihan. Ngayon po ay inuunti-unti ko linisan para mapakinabangan ulit. Kasi ganito ko dati. Nung ang tindahan namin nasa palengke pa, pag uwi ko, ito na po yung libangan ko.
stress reliever kumbaga. Kasi po pag uwi ko ng bahay, ito na po yun, wala, naubos yung oras ko sa pagtatanim, sa pag-ayos ng mga halaman. Ganun po, plantito po tayo. Kaya wag po kayong maniniwala na yung kamay daw po natin ay sa mga plantito at plantita lang. Hindi po yung totoo. Nasa hilig po yun. Kapag nasa hilig nyo po, talagang gaganda po yung tanim nyo. Kasi po nasa pag-aalaga yan, para ka lang po nag-alaga ng bata. Papakainin, papainumin, tapos alagaan. Ganyan po talaga. Tapos linis-linis. Dito po may mga sili sa gitna, pero po tanggalin ko po ito. Matanda na. Palitan na natin ng bago kasi marami akong doon labuyo. Yung siling labuyo po. Tapos lalagyan natin ng daon sibuyas sa gilid, tapos sa gitna po ay labuyo. Ito pang ginagawa ko. Seedlings na po, pwede na natin itong gawing seedlings. Itatanim po natin dito sa mga bakante. Okay, gawin ko lang po. Ito ipaghiwa-hiwalayan ko. Kahit po ito payat, tataba po ito. Basta paghiwa-hiwalayan nyo lang po. Bawat piraso po ay hiwalayan nyo. Pero yung pag magkadugtong, wag na po, parehas nito. Halos magkadugtong pa. Wag na mo po na. Pero linisin nyo po dito. Kasi ito po yung nakakapasuffocate sa kanya. Yung mga ganito. Kung pwede nga po, itanggalan nyo po ito ng dahon. Ganyan. Kasi po, mas maganda po siyang kunti lang yung dahon yung pagsibol niya. Tapos, pagdating naman sa ugat, putulin nyo po dito. Putulan po kayo ng konti. Ito, dikit-dikit. Ito po ipatay. Malambot po siya. Malambot. Ibig sabihin po niya, papapatay na po ito kasi tingnan niyo po. Iwalay niyo po yan. Ito na lang kunin natin kasi matigas po yung ano niya. Pinakang puno niya. Pipili lang po tayo ng alam natin na madaling lumaki. Pero sa totoo lang po, tataba. Kahit po ganito, buhay po ito. Tatanggalin niyo lang po itong pinakang ano niya. Puno. Kasi pag mayroon pong ganyan, wala na po. Tuloy-tuloy yung pagbuhay pero maliliit. Sobrang kaya po tingnan naman payat-payat nito. Kasi mayroon na po siyang malaking buto dito kung sa ano. Yan na po ang ano niya, pinakang kung sa puno ay kung sa ugat ay punong-puno na rin po. Pero pag ganito, tinatsagaan ko po yan. Kasi pero matagal. Mga 2 buwan po yan bago tumaba. Kasi sobrang liit po. Kasi nasa ano lang tayo, container. Ito patay na. Patay na rin. Parehas po ito. Kaya sabi ko, ito tatanggalan po. Kasi bumabaluktot po itong ano. Yan po ang pangit na ano. Pag bumaluktot po, pangit. Yan, tingnan mo. Bumabaluktot. Kaya dapat tinatanggal yun. Natanggal po itong mga luma. Ito magkadikit pa po. Pwede pa po itong isang tanim. Ayan. Ganyan po ang pag-ano ng ano. Laga ng dahon sibuyas. Ano lang po ito yun. DIY. Ito yung pong sinasabi ko. Ayan. Dapat po wala po ito. Sa mga nagtatanim po na gusto magtanim pala. Kasi ito ay sinabi lang sa akin ng mga nagtatanim. Talagang tinanong ko siya, bakit ka po hindi tumataba yung dahon sibuyas ko? Yun pala, dapat tanggalin mo yung pinakang laman-laman niya. Kasi yan ang nakakapagpapayat sa kanya. Dapat wala siyang laman. Parang mag-uumpisa rin. Ganyan. Ayan, tanim na natin. Okay, let's go. Ayan po na, itanim ko na. Ito nga po pala, yung mga ganito na, kalaki. Ganyan. Magbilang ka na lang po ng 7 days nito. Malaki na po to. Halos po 1/8 or isang ganito ay 1/8 na po yung ano niya, yung bigat niya, pero dadami pa po yan. Kaya po nung napataba ko yung ganito, pag ganito na pong buhay na po siya, 1 linggo na lang po yan, pwede ka na mag harvest. Kaya dapat nito ay alaga. Isang beses pa po tayo maglalagay ng abono nito, pwede na po yan harvestin. Ito kapal na.
bilis po siyang dumami. Ganyan po. Pero kung konti lang po yung daon sibuyas nyo, kasi marami ang nagtatanong dito, paano ko daw napaparami yung daon sibuyas sa container lang? Sabi ko, alaga lang yan. Tapos ibigay mo yun sa kanyang magandang pagkain, abono, ganyan. Tapos yung lupa, kailangan pag matigas, bubugaghagin nyo po yan yung ganito. Kailangan po pag nagtanim kayo, buwaghag, kasi yung tubig hindi po naiisak sa ilalim, kasi ito dating ito tumigas na po yan. Ganyan po, talagang binuhaghag ko po sila. Mamaya po ay lanta po yan kasi mainit na ngayon. Okay lang na magtanim ng ganito kasi nasa naman, basa naman yung lupa. Subok ko na yun dito. Tapos mga ilang araw po niya, buhay na po siya. Ganito na, green na. Ayan po, nalagyan na natin sila. Ito yung grabe yung natanggal natin. Ito ilalag natin sa compost. Gawin natin yung compost kasi ito madaling mabulok. Okay, maraming salamat po. Ito nga po pala yung Cappy's Bonsai Pot. May support pa YouTube channel. Ayan po, harbisin natin to kasi linalagay ko po to sa tinitinda kong chop suey. Tapos pag wala kaming tindang Baguio Sili, may bibili, dito ko kumukuha. Minsan binibenta, minsan binibigay, depende po. Ayan, hinog na siya. Ganda. Marami po ito, baka mga kulang-kulang kalahating kilo. Kakapal po kasi ang balat nito. Matagal na po ito. Matanda na itong daon sili ko. Tingnan nyo. Puno niya. Pangit ng tingnan pero namumunga pa rin. Mapabayaan ko man po pero nilalagyan ko pa rin ng abono siya. Saka dilig. Hindi po ako nagpapalampas sa 2 araw. Dapat ang pangalawang araw po, kapag nakalimutan nyo, diligin nyo po yan. Kasi dito sa rooftop, 1 araw lang, payat na po sila. O kaya tuyo na yung lupa. Tingnan mo, bubulok na sa taas. Mayroong mangilang-ilan ng bulok. Siguro mga may get 1/4 ganyan. Kasi yung tinatawag na plastic na sili, yung makapal yung balat, tapos parang plastic siya, parang plastic. Itawag dito sa ordanita na yung tawag nito, kalimutan ko na yung tawag. Ayan, nagit 1/4 po ito. 2 beses ko na po ito maihahalo sa chop suey. Okay, ayan po. Pagpapatuloy ko na lang po ito, mamaya na naman, mainit na. Tapos tanim, gusto kong paramihin yung daon sibuyas ko. Tingnan po yun, sobrang taba. Pag ganito po, sobrang taba ito. Nahalo namin po ito sa isda, pero yung iba ayaw, mabaho daw. Pero sobrang bango po nito sa amin. Para sa amin, mabango. Okay po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ito nga po ang Cappy Bonsai Pot Vlog. Please support my YouTube channel sa aking maliit na bahay. Thank you.